po tayo sa ika-44 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, Iginagalang Adel Paul Garcia Belamide. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag ko ng kayusan ay ika-44 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Iginagalang na... Sino po ba nandito? Sino po ba nandito? Iginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation, maaari niyo po bang pangunahan ang ating panalangin? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumungo at damhin ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Sana po ang unang araw na ito ng Disyembre ay maging magandang simula po para sa aming lahat. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, ng katalinuhan at lakas para po ipagpatuloy po namin ang paglilingkod po sa aming kapwa. Panginoon, sana po ay patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng mga desisyong aming pagdidesisyonan sa araw na ito. Patuloy niyo po sana ang gabayan at pagtibayin ng aming samahan para po sa mas ikagaganda ng bayan ng Silang. Kayo po sana ang mamagitan sa bawat isa at patuloy niyo pong gabayan ang lahat po ng namumuno sa ating bayan. Yun lamang po ang aming samot dalangin sa inyong mahal na pangalan. Ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Maraming salamat. Dadapot na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, pakibanggit po niyo isa-isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesa. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Narito po. Iginagalang Perpetua de Singaño. Iginagalang Catherine Tirana. Iginagalang Cristiano de Jesus Jr. Narito po. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlin Bation. Narito po. Meron po tayong siyam na konsyal na kasama ngayong umaga sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim na kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-44 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin? Magandang umaga po. Nangungulong pinuno sa ating mga kasama. Minumukhahin ko po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-43 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-23 ng Nobyembre 2020 sa pamamagitan ng video conference na pinubo ng 5 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan ng ika-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Magkaganon po, nangungulong pinunay, minumukaya din po ng inyong lingkod at tanggapin at pagtibayin ang katitikan ng ika-43 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-23 ng Nobyembre 2020 pamamagitan ng video conference na binubo ng 5 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Perpetuo de Singaño, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang katitikan ng ika-43 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 5 pahina. At tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati, meron mo bang nais magbigay ng opinyon o puro-puro ukol sa kagalingang bayan? Kung wala, dadako na tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin. Ginong Kali, meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Sang-ayon sa atas, sa kalihiman ng kapulungan, nung huling nating pulong, nung Lunes, ay pinadalan po natin ang sulat si Engineer Castro
si Engineer Severo Bolahio ng MPDC at si Engineer Jesus L. Kaakbay ang atin pong building official. Ngayong umaga po ay hindi natin makontak si Engineer Senen Castro pero nandito po sa atin ngayong kasama natin si Engineer Severo Bolahio at si Engineer Jesus Kaakbay. Muli, ang aking puntos-pusong pasasalamat kay Engineer Senen Castro at Engineer Severo Bolahio sa pagpapaunlak sa ating panyaya. Noong mga nakaraang buwan, tayo po ay nakatanggap ng paghingi ng tulong mula sa ating mga kababayan mula sa Barangay Maguyam tungkol po sa dinaranas po nilang pagbaha sa pagitan ng Barangay Maguyam at Kaong. At ito po ay naging bahagi rin ng ulat naman ng lupon ng pabahay at gamit sa lupa tungkol at naging bahagi po ito ng ulat ng lupon sa pabahay at gamit ng lupa noong nakaraang buwan din sa kanilang pag-imbestiga sa dumaraming warehouses sa bayan po ng Silang. Nakapulong din po namin si Ginang Merlina Cabrera at isa po sa kanyang minungkahi ay ang pagkakaroon po ng drainage and sewerage plant sa bayan po ng Silang. Dahil po rito ay nakapanayam namin noong nakaraang linggo si Engineer Senen Castro at nagbigay po siya ng mahalagang detalye o impormasyon tungkol sa paksang ito. Isa po sa naging rekomendasyon ay makausap po namin ang MPDC at ang building official. Kaya naman po maraming salamat sa inyong pagpapaunlak at sana po'y maging makabuluhan ang ating pong pagpupulong na ito para masolusyonan po natin ang problema ng mga taga-Maguyam at mga taga-Kaong. Ngayon po'y binubuksan na po natin ang hapag sa mga katanungan ng ating pong mga kagawad ng Sangguniang Bayan. Sino po ang nais magbigay katanungan? Ang ating ginagalang na Konsel Ronnie Lodonesa. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating engineer na bisita po natin ngayon. Napag-usapan nga po noon yung yung pong sobrang baha, ano? At napag-usapan din po natin kung ang ating pong ang naturang warehouse, ano, ay may mga kaukulang sewerage system, ano, na pwede pagdaloyan ng tubig dahil nga po sila ang naging sabhi ng malaking pagbaha sa naturang lugar. Kaya nga po sana malaman po natin sa ating pong engineer, ano, na naadyan po na kung maaari po malaman natin kung ano po bang permit o mga dokumento ang na-submit ng naturang warehouses para po sa kanilang pagtatayo na kung maaari malaman natin kung meron po mga drainage system na sila po mag-apply ng mga permit. Ano pa naman Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tungkol po doon sa mga permit na kinuha nila sa ating munisipyo ay nakasubmit naman po sila ng kanilang mga plano na ayun po naging batayan po para maaprubahan ng kanilang application ng building permit. Locational clearance sa building permit po. Meron nga po rin po silang drainage system na isinabit sa atin na plano at yung nga po doon nga po nagka-problema sa pagdating sa outfall po. Yung po yung naging problema sa outfall po na kasi kung sa drainage system po nila nakasabit naman po, meron naman po silang drainage system. Yun nga lang po nagkaroon ng problema dahil doon nga po nakatap sa ating karsada na naging dahilan ng pagbaha sa Barangay Maguyam Kaong Road. Engineer, ito naman po ay katanungan ng mga tao rin po doon at saka motoristang dumadaan. Sa palagay niyo ba magiging sapat yung ating pong drainage system na
gagaling warehouse kasi nga ho yung napakaliit po ng ating pong drainage system doon. And then yung pong nakalaki po doon lahat po tuloy ang tubig. Sa palagay mo, tama ho ba yung kanilang drainage system na ginawa ho? Yung nga po, nagka-problema po tayo sa implementation na po kasi ang naging problema po sa kalsada ay yung kakulangan po ng sapat na drainage sa kalsada kasi ang drainage nila nakatap sa drainage system ng kalsada ay sa dahilan po ang ating kalsada ay kulang sa drainage system. Ang takbo po noon ay doon sa mababang parte na pupunta po sa private property nitong sa co-op. Ay ngayon po, ayaw po nilang magpadaan doon kasi private property nga daw po yon. Yung na nga po ang naging problema. Hindi sila nagpapadaan doon ng drainage, pero yun po ay naging natural easement na po ng ating kalsada kasi mababa po yung lugar na yon. Meron po kasing creek doon sa lugar na yon papunta po sa kalakihan ng Cavite Light Industrial Park o yung sa Mallorca po. Meron po doong creek na talagang naging natural easement na nga po. Yung po ang naging dahilan ng malaking pagbaha doon sa lugar na yon. Dahil hindi po nakakatakbo, nasaraduhan na po yung kanilang malaking drainage doon. Engineer, total na andyan na ho yung problema. Ano naiisip ninyong nating paraan para maibsan po yung pong pagbaha sa natural lugar? Magandang umaga po, sir. Ang kon po namin kasi ang napagpanan namin nung nag-submit sila kasi nung unang nag-apply sila ng building permit ay bali ilang warehouse ba lang yung in-apply nila ng building permit. So sa madaling salita, kaya pa namang entertainin yung tubig na anong tawag dito na sa design ng kanilang drainage system. Yung problema po nung nag-apply sila ng panibagong warehouse ay pinag-submit namin sila ng plano para ma-con yung drainage system nila at nagbigay sila ng plano na tatawid sila sa kabilang kalsada na chinek naman namin na mayroon nga namang drainage system kaya lang maliit yung reinforced concrete pipe sa drainage system doon connecting to yung sa may malaking drainage pipe sa private property. Ang problema rin po, barado na kasi yung mga drainage doon na patawiran kaya ang pangako noon ng kontraktor sa amin ay try nilang lilinisin yon at makiusap noon sa may-ari ng private property para i-connecta noon yung kanilang drainage system. Ang problema ho ay hindi sila pinayagan. Ay hindi na po namin na-monitor yung nangyari kasi sabi nila, try nilang kausapin yung may-ari pero hanggang ngayon wala naman namang balita doon sa pakiusap nila. Engineer, sa pagkakalam nyo, ilang warehouses na po ang nakatayo sa naturang lugar? Ang pagkaalam ko sa 30. Bali 30 warehouses. Warehouses na po. 30. Nagpunta kami doon. No, ang ating ngayon, andyan na ho yung problema. Kapag kasi problema ay napupunta sa sanggunian, kaya siyempre kailangan ho ang lahat ng sumbungan ng tawid kami. Kaya kailangan gawa namin ang paraan kung paano natin maiiksan yung daling ng tubig doon. Ano ho ang naiisip ng ating mga engineer? Ito na lang ho ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ho ang naiisip ng ating mga engineer para nga po mawala yung naturang pagbaha doon? Actually, sir, yung unang diniscuss po namin yan na Engineer Sinen at saka si Engineer Ben na na-discuss din po namin kay Mayor na kung maaari ay makausap sana muna yung may-ari ng property para ma-minimize po natin yung expenses. Yun po ang first option natin. Yung second option natin naman is gagawa tayo ng drainage system patawid nasa 1.6 kilometer away na malaki-laki ang budget.
para maibsan yung flow ng tubig ay dire-diretso na. Engineer, kasi nung nakaraang pulong, nag-suggest po ang aming isang konsehal, si Konsehal Luciano Jun de Jesus, no? Bakit po tayo ang mag-shoulder ng kanilang mga, kumbaga, pagkakamali? At least talagang totoo naman, hindi sila nakapag ng mga proper drainage bago magtayo ng warehouse. And then, ang suggestion po na aking isang konsehal, ay bakit hindi sila mismo gumawa doon mismo sa kanilang lugar, no? At least meron pa raw isang lugar doon sa likod na pwedeng maging catch basin ng mga tubig. Hindi mo ba natin po pwedeng ipaakong sa kanila kaysa tayo ang sila ho ang may gawa niyan, tapos tayo ang magpapakahirap, parang hindi inappropriate parang sa atin. Sa palagay nyo, engineer? Ang pagkalam ko po sir ay kinausap na yan sila ni Engineer Mario tungkol sa drainage system sa expenses na ganyan. At ang pagkalam ko po yung pagkakuha ni Engineer Mario ay parang willing naman po sila na i-shoulder yung expenses ng kwan. Kung doon lang po sa may tapat nga po ng property nila yung patawid lang hanggang doon sa ano. Pero yung second option yata natin sir ay wala pa akong knowledge na kung anong decision nila sir. Ang makakasagot siguro po niyan ay kung si Engineer Mario na lang po. Ay, siguro. Bakit ho, wala ho ba si Engineer Mario para maliwanagan ho? Kasi ilang linggo na ho namin kasing pinag-uusapan nito. Hanggang ngayon ho, wala akong pangmakulang kasagot kung paano ho talaga magagawa ng paraan na wag na magbaha sa lugar na yun. Ang nangungulong pinuno, siguro yun talagang makakasagot siguro ang dapat siguro. At nasa iyo na rin po kung ano po mga katanong po. Salamat po. Meron po ba nais magbigay katanungan? Meron po ba nais ang ating po ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega? Dagdag lang po, Nangungulong Pinuno, magandang umaga po at sa mga kasamahan kong konsyal ng bayan at sa ating pong bisita sa municipal engineer natin. Kasi po, nung natatandaan nyo, Engineer Jess, na nagpatawag kami ng pulong ng komite ng may kinalaman sa gamit ng lupa. At yun naman ay nakapagpatawag kami noon sa inyo na ayon din sa atas naman ng ating pangalawang punong bayan ni Vice Idol Bilabili nga po. So naitanong ko po sa inyo nung mag-meeting tayo na kung na-inspect nyo. Kasi nag-submit ng plano. Bago gawin ang naturang istruktura ay nagsasubmit ng plano sa engineering department. Sabi nyo nag-submit. Chinik nyo naman yung kung may drainage. Una-una setback. Ang tinanong ko, drainage. Sabi nyo meron. So ang nakikita ko lang na medyo kakulangan, wag naman kayong ma-offend po, ay hindi nyo na-inspect. Kasi kung na-inspect nyo, alam nyo naman na sa karsada nakatutok yung drainage, dapat hindi nyo muna in-approve. Kasi walang outpull engineer. Sa karsada nakatutok, ay paano nga kung hindi pumayag yung kabilang lote kasi private property? Ay meron naman silang opsyon na para padaanan ng drainage nila at may creek naman doon sa kabila. Total, nabili naman nila yung lupa doon sa may papuntang Magnagon, may creek naman po doon, dapat doon nila pinatalon. So ngayon, nung mag-ocular inspection kami ni Kong si Patawi at saka ni Kong si Kati, kinausap namin yung tao ro, nakausap naman namin lang caretaker, wala naman yung may-ari ng warehouse. Sabi ko, dapat doon nila pinatalon, hindi sa karsada. Ang sagot sa akin, kung doon daw patatalonin, ayon sa topographic survey, napakalalim ang magiging hukay. So, ang sabi ko naman, ay sana, napag-aralan nyo muna kasi tutuwa naman kami at kumbaga ang aming bayan ay marami namang pumapasok ng mga investor, kaya lang medyo nakakapinsala naman sa aming komunidad.
So, yun ang tinanong ko sa iyo ng engineer. Sabi mo naman, may drainage. Ang tanong ko nga sa iyo, saan yung outfall? Sa kalsada, wala namang outfall na. Ay siyempre, ang Cook Properties o Royal Asia man ngayon, private property nila, karapatan nilang hindi magpadaan. So, ano ngayon ang ating magiging solusyon, engineer? Kasi talagang kung nakikita nyo, nung magkaroon tayo ng bagyo ngayon, talaga yung mga magtatrabaho sa factory nakakawa. Pagdadating doon sa lugar na yon, ibinababa na ng tricycle, naglalakad na lang. Kasi talagang sobrang laki ng tubig. So, ang ano ko lang dito, total na andyan na yan, hanapan na lang natin ang paraan ng solusyon kung paano mawala yung tubig na ating pinag-uusapan. Ilang po at maraming magandang umaga po. Salamat po. Ano po may tutugon ng ating mga engineer sa tinura ng kapitan mismo ng Barangay Kaong at Pangulo ng Liga ng mga Barangay? Good morning po ulit. Kasi kausapin ko po ulit si Engineer Mario kasi si Engineer Mario kasi ang in charge no na nag-inspect po lahat dyan at saka yung siyang kausap na may-ari na pilitin siyang padaanin na lang doon sa likod yung drainage system mo na para kung anong decision po nila ay ipapagawa na lang po sa inyo po kay Engineer Mario po. Okay. Ang ulo pinuno. Magandang umaga po ulit. Kasi Engineer Jess, ganito po. Yung nakita ko po yung plano lang kasi tapos po natin ang session ng last Monday. Ako po ay pumunta talaga doon sa factory. At ang sabi po ni na Engineer Sinen ay hindi sila makakuha pa ng plano. So pagtapos po ng session, pumunta po ako doon sa mga warehouse at nakakuha naman po ako ng plano ng Ungulong Pinuno noon ding araw na yon. So ang design po nila talaga ng drainage nila, kumbaga Ungulong Pinuno, hinati po, inilagyan po ng karsada doon sa gitna, dalawang side, left and right, inaandun yung mga warehouses nila. So yung sa karsada ng Ungulong Pinuno, dalawang gilid, left and right, doon din nila inilagay yung dalawang drainage, tigisa. So ngayon, talaga pong ang klibi nila ay nandoon na talaga sa karsada. Kaya kung ngayon pa lang po sasabihin natin patatalunin doon sa kabila, yung sinasabi mo, Engineer Jess, medyo may hirap na dahil concreting na eh. Concreting na yung drainage ay sinama na doon sa karsada. Kinongkreto na. Kung tatastasin uli nila yon para mapatalon doon sa sinasabi natin sa kabilang creek doon sa Magnagon, so siguro maghuhukay nga sila ng malalim ayon sa topographic survey. Kaya ang drainage, ang design nila talaga sa karsada nakatutok eh. Doon ang klibe. Kaya ewan ko kung kayo naman ang mga expert diyan, engineer, ay siguro pag-aralan nyo kung ang mahalaga lang naman ay mawala yung tubig. Yun lang po at magandang umaga. Salamat po. Meron po, ano po may tutugon ng ating mga engineer sa tinura ng ating ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay? Yun nga sir, i-discuss ko muna po sa mga kasamahan ko kung ano pong mapagpan po ni na Engineer Mario, kasi kung talagang pipilitin talaga din yung may-ari kahit na simentado na yung kanya, kung yun talagang solusyon na pupunta sa likod, wala siyang opsyon, hindi ikuha pa niya yung divert niya yung plano niya papatalikod yung kaniyang drainage system. Yun lang po. Meron po bang nais magbigay katanungan sa ating mga kagawad ng Sangguniang Bayan? Nakita ko po kanina na nagtatas ng kamay ang ating ginagalang ng Konsel Ferdinand Amutan. Salamat po, Nangungulong Pinuno, sa magandang umaga po sa atin lahat, pati sa ating mga bisita, mga engineer. Magandang umaga po. Kanina po, may tatanong nga po ako. Ang unang pong tanong, bilang kayo po engineer, bilang trabaho niyo naman po yan, at kami naman po wala din po alam dyan, pag po kami nag-upload nga po tulad nga po sa mga lupa, ang tanong ko lang po, bilang nangyayari po dyan, tulad nga po, nagkakaroon nga po ng problema, kami nga po ang binabaksakan, tatanong ko lang po sa inyo, sa palagay niyo po ba, dito po ba sa ating bayan lang, mga binibigyan nyo ng permit, bilang kayo nga po nakakaalam, alin pa po ba dyan ang palagay niyo may mga problema po sa mga drainage na yan?
Kasi baka po balang araw, bukas makalwa, meron na po tayo maging problema po ganito. Ano po may tutugon ng ating mga engineer? Lahat yan. Sabutan, wala nang drainage. Tungkol po sa tanong niyo, sir, actually may yung problema tulad po ng Daang Hari, ay wala po kami kasing nakikitang drainage system. Kailangan po lagyan natin ng drainage system yung mga lugar na lalo na sa mga Maguyam. Kasi yung lahat ng industrial site po natin, kung maaari ay lagyan natin ng mga drainage system po natin na malalaki na po yung drainage pipe na ilalagay natin. Eh di dapat po siguro po dapat po mabisita niyo uli at para po mapagsabihan uli po yung tulad po namin kapag po may nag-apply po sa aming mga subdivision, mag-apply po ng subdivision, bago po namin aprobahan po ang mga permit, mga resolution po namin. Yun nga po, dapat po malaman po namin kung talaga po bang bilang kayo po nakakala bilang engineer, dapat po malaman po namin ito po ba dapat po ba namin bigyan ng resolution o ordinansa para po makapagtayo. Kasi ang nangyayari po ngayon, yun nga po, kapag may problema ganyan, nung pupunta namin si Engineer Sinen, tinuturo kayo. Ngayon naman, nung kausap namin kayo, tinuturo nyo naman si Engineer Mario. Pag nagtuturo-turo, sasabihin nyo po, siguro pasensya na po at hindi nyo po na-monitor. Sabi nga po ng iba nga po mga konsihal, sila po nakakakita, talaga tulad nga po ni ABC Puntek, nakikita po yan ang mga tao, talaga po kakaawa at naglalakad, papasok po ng trabaho. Kaya po siguro, maganda po siguro, sa palagay niyo po ba, kapag po ba na itapatawag natin si Engineer Mario, masasagot po ba niyan lahat ang mga tanong po namin para po sa ikaayos po itong ating problema po ito? Palagay ko po ay yung tungkol lang po yun doon sa may Elite Blue Boss na sa may boundary ng Kaong at saka Maguyam. Ayun lang po napag-usapan namin kay Engineer Mario, sir. Pero actually, sir, yung mga ibang kasi niyan, napag-usapan na nga namin nung na si Engineer Sinen din, kasama namin si Engineer Sinen. Lahat kasi po ng may division of po kami kasi sir, trabaho, sir, na ang trabaho po ng engineering ay sila po nagpapanlahat ng mga drainage system, silang gumagawa ng planning, sila nagpapan. Dito naman sa amin, sa Office of the Building Official na i-separate kami, prior sa approval po ng aming building permit, ay kumukuha po sila ng barangay clearance, locational clearance, fire clearance. Pag inapproval po kasi sir ng locational clearance, fire clearance, hindi po namin pwedeng pipigilin na issuean po sila ng building permit kasi napan nila yung compliance namin. Pero kami rin sir, chine-check din namin yung mga sinasubmit nilang mga plano in accordance po sa mga compliance po nila. So, meron po salamat po. Edi ang ibig po sabihin, yung po kausap po namin last Monday po si Engineer Sinen, sinasabi po nila, kayo daw po ang parang kayo daw po ang parang lumalabas na parang may pagkakamali kasi kayo daw po ang nagbibigay daw po ng permit para daw po makapagtayo. Ibig po sabihin, yun nga po, parang nangyayari po, nagtuturo-turoan na lang po tayo. Po alam ko yung sinasabi ni Engineer Sinen kasi nung nagkaharap po kami nung sa Thursday sa Office of the Mayor, diniscuss nga namin yung mga differences ng trabaho namin binanggit nga ni Engineer Sinen na kami sa Office of the Building Official kay Mayor Romel na prior sa approval namin, dumaan na po siya sa screening po ng locational clearance, barangay clearance, fire clearance, sir. Okay. Opo. Ay, sana naman po, kaya yung po tanong ko kayo yun nga po, tiyatanong po sa inyo, alin pa po ba sa palagay ninyo dito po sa ating bayan ng Silang na binigyan nyo po ng permit na magkakaroon po ng problema gato. Hindi po sa palagay nyo lang, tulad po na nangyari doon sa, ewan ko lang po kung sino po nagbigay ng permit po doon, kung sino po mga engineer, tulad po nangyari po sa Luksuhin, o pong binaha po yung bahayan po doon, na hindi naman po natin sukat akalain na mangyayari po yun. Ang inaano po natin, yung saan naman po, hanggat maaga, magawa po natin ang paraan, hanggat wala pa po nangyayari pong ganun pong, yung sa palagay po natin magkakaroon ng problema,
magawa agad po natin ng paraan para naman po ang mga tao po natin hindi po masyadong maapektuhan at yun nga po, para naman po may ayos po lahat. Sa palagay niyo po ba, meron pa po ba tayong binigyan ng permit na sa palagay niyo lang na makakaroon po ng problema, hindi lang po dito lang po sa barangay Kaong o Maguyam? Actually, sir, yung pagdating kasi dyan sa sinasabi niyo sa may Kalugkob, sa may RCD Royal Homes, lahat po kasi, sir, pagdating sa Office of the Building Official, sir, ay kung ano po yung sinabit lang po nila yung mga restrictions ng mga homeowners, developers, at saka yung plano po nila, sinunod po nila yung mga setbacks, ay ina-approve po namin yun. Pag may locational clearance, fire clearance, barangay clearance. So, ang subdivision naman po, sir, ay hindi po dumadaan sa amin po yung development permit. Ini-inform lang po kami ng mga applicant po, sir. Pero yung mga paggawa po nila ng site development plan, wala po kaming wala po kaming kopya po. Okay, salamat po. Nangungulo Pinuno, siguro po, sinasuggest ko po na saan po, para po malinaw po natin to, may ipatawag po natin sa susunod si Engineer Mario. Salamat po. Noon pong nakaraang sesyon ay may mungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Nestor Patawe, no? Na magkakaroon po sila ng lupon, na pagpupulong ng lupon. At inaasahan po natin na mapapasama po ninyo sa iimbitahan sa engineer si Mr. Mario Abejo para po makapagbigay din siya ng pahayag at rekomendasyon para masolusyonan po natin ang problemang ito. Kaya po bang magbigay katanungan ang ating ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Isang magandang umaga po, Nangungulong Pinuno, sa mga kasamahan po sa Sangguniang Bayan, sa ating po mga bisita sa umaga na ito, sa ating mga engineer, sa magandang umaga po sa ating lahat. Tama po yung tinuruan po ng ating ikalawang punong bayan na magkakaroon po ng pagdinig, pagpupulong ang Committee on Infrastructure na po. At upang sa ganoon, matalakay na rin po itong problema dito sa Kaong Maguyam. Ano po? Noong nakaraang linggo po, nagmukhahi po ang inyong lingkod na may patawag po ang ating MPDC. Ano? Kasi po, natanong din po natin ang ating engineer Senen na kung paano ba sa pag-apply lang po ng permit o development permit, tinanong po natin siya kung kayo na po ba naunang kumuha ng permit. Ano po ang naituro niya? Tinuro niya ang MPDC po muna ang nilalapitan upang sa ganon makakuha ng locational permit sa ating MPDC bago daw po sa engineering. Ngayon po, kaya po naman nagmungkahi tayo ng ganon, inalam po din natin kung mapagbasihan din natin yung mga plano nitong private warehouse na ito. Kung may plano po ba na isinubmit ito sa atin sa bayan po na silang, sa MPDC, at ganoon din po sa engineering. So, yun nga po, yung planong ito, itong nabanggit ko kanina, na nakapag-submit po sila. Pero alam po naman natin na ito, yung plano nila, lalo doon sa wastewater nila, magiging problema ito dahil alam niyo po yung plano, nakita niyo naman kung saan pupunta yung tubig na manggagaling sa warehouse. Ito po ay pupunta, sinabi niyo po kanina, ito po ay pupunta sa daan. At ito ay talagang magdudulot ng malaking problema o pagbaha. At yun nga po, nangyari na rin po, ito na yung problema. Itong plano, nakita nyo na ganon, pero nabigyan din po natin ng permit. Nabigyan sila ng permit, ng development permit, upang sa ganon, sila ay makapag-construct ng private warehouse. Ano po? Kaya naman po, Nangunguling Pinuno, andito sabi nga po ni Consul Ron Donesa, ito na yung problema. Kasi una-una, ito po ay hindi dumaan dahil private nga po at commercial, ito po ay hindi dumaan po sa Sangguniang Bayan. At yun nga po, nabanggit ko rin po nakakaraang pagpupulong po natin na katulad na po, inahalimbawa na natin po ang
development ng mga subdivision. Ano po. Ang Sangguniang Bayan, Pangulong Pinuno, alam po naman natin na tayo po ang nagbibigay ng permit bago ma-aproban yung kanilang development permit. Inaalam po natin kung ano ba ang magiging problema nito. Lalo yung una, setback. Kalawa, itong wastewater. No? Yan po, dumadaan po sa atin. Kaya pinag-aaralan po natin na upang sa ganun, huwag magkaroon ng problema sa pagbaha. Kaya po, sabi nga po no, kanina natin, no, ito po ay andito na yung problema. Kaya hindi na po siguro solusyon na lamang po ang ating dapat magawa dito sa tulong ng ating MPDC, ng ating engineering at ang ating BPLO. No? Na sana po sa pagkapatawag po natin ng public hearing ay maimbitahan po natin ang lahat ng mga may kaugnayan dito sa pagtatayo ng private warehouse na ito. Kaya po lang, sana po kung mayroon pong sa atin may time para makahumarap sa ating po sa Sangguniang Bayan, mas maganda po kung tayo po ay sama-sama na tayo harap po sa mga ipapatawag po natin sa ating darating pong pagpupulong. Ilan po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay katanungan ng ating ginagalang na Consul Perpetuo Disenganyo? Maganda po Nangungulong Pinuno, ganun po sa ating mga bisita. Dahil ang akin po hindi naman po katanungan, ang akin po suggestion. Siguro mas maganda pag pinatawag po natin na dapat kumpleto. Si Engineer Sine, si Engineer Jess, si Engineer Ber, saka po si Mr. Mario Abihon. Dapat po siguro lahat ay makaharap para po hindi, kasi nangyayari po turo-turuan. Ay ang atin po dapat mangyari ngayon, dapat magawa natin, masolusyonan, hindi na po yung magturuan. Yun lamang po at maganda umaga. Salamat po. Inaatasan po natin ang lupo ng infrastruktura na isaalang-alang ang rekomendasyon ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo. Meron pong nais banggitin ang ating pong pinuno ng Municipal Planning and Development Council, Ginoong Romy. Yes. Magandang umaga po. Salamat Vice Mayor at sa ating mga kasama sa sanggunian. Kapulong ko lamang po ngayong umaga sa pamamagitan ng telepono si Attorney Erwin Velasco. Si Attorney Erwin Velasco po, anak ni Fiscal Velasco. Ang anak ni Fiscal Velasco na nagtatrabaho sa tanggapan ni Congresswoman Dalia Loyola. Gagawin po namin ng paraan na makipag-coordinate sa DPWH para magawaan ng drainage plan yung lugar at mabigyan ng kulang pondo kung sakasakali. Hinihiling po ni Attorney Erwin na magkaroon ng joint resolution ang barangay Kaong at Maguyam. Ang barangay Maguyam sapagkat ito po ay sa Maguyam dadaloy ang tubig kung sakasakali. Ngayon po, pagkatapos po ng inyong joint resolution, i-endorse po ito ng Office of the Mayor para madala po natin sa DPWH at magawa ng kinakaukulang plano. Ang magiging plano po siguro na iniisip ay talagang tanggapin na ng karsada yung tubig na dumadaloy buhat doon sa mga pabrikang naandyan dyan o mga, kung hindi man pabrika ay mga warehouse na naando doon sa barangay Kaong at barangay Maguyam. Dahil alam ko po at alam po naman siguro ni Kapitan Punte ay parang meron pang balak na expansion sa likod na nasasakop ng Kaong. Totoo ba yan, Kapitan Punte? 4 hectares. Yun na nga po, di karagdagang pa na po yan. At yung pong 4 hectares na yun siguro, Kapitan Punte,
at yun may nasasakupan mo na, siguro yung parting iyon na hindi pa dumadaloy ang tubig papunta ng highway, papunta ng karsada, provincial road, ay doon na natin siguro sila i-compel na doon sa kabila. Sa kabila na, sa may Magnagon. Mahaba-haba yun. Mahaba-haba. Ngayon, yung pag-aaral na gagawin ng DPWH, titingnan natin kapag natanggap na nga namin yung ating mga resolution. Okay. At ako po, mamaya, makikipagpulong kay Vice Mayor Aidel Bilamide upang banggitin yung ilang bagay na naayon dito na siguro sa kanya ko na muna okay. Para hindi na on the record lahat kasi opinion lang yung iba. Ngayon, sa kasalukuyan yung po ating hinihintay at yung pong koordinasyon doon sa pribadong lugar na binabanggit ni Engineer Jess, hindi po natin malaman kung ito yung Sakuok o Royal Asia na may malaking imbornal na pwede nating pagkabitan. Isa yon sa ating ituturo sa DPWH at kung makakausap yung may-ari ng lupa na hindi naman natin makukumpir siguro sa kasalukuyan sapagkat maaaring baka naman pagdating ng araw ay yung kanilang lugar ang magbaha ng dahil sa mga tubig na nanggagaling sa ibang pribado rin na may-ari. Kaya sa kasalukuyan po, yun muna ang aking mai-report. Hindi ko nga lamang po na loudspeaker yung aming usapan ni Attorney Erwin. Pero kaharap po, nandoon po ako sa harap ni Vice Mayor habang siya aking kausap. Hindi ko lang po na loudspeaker sapagkat meron pong ilang mga nagsasalita sa ating lupot. Yan po ang akin unang magandang balita sa umagang ito. At hari nawa, Kapitan Punte, koordinasyon sa Barangay Maguyam, magawa natin yung resolution requesting for the resolution of flooding in Barangay Kaong and Barangay Maguyam through Mayor Cory, requesting DPWH for a study and funding of the ang ating ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Thank you, Kuya Romy. At alam niyo po ba, Nangungulong Pinuno, nung panahon pa po ni ABC Marty Amadure, lagi ko na po siyang kinakausap na mag-joint resolution kami. Talagang ang plano ko po, kasi nga po yan ang laging problema namin sa between namin ng Kaong at Maguyam, mag-joint resolution kami na talagang hihingi namin sa ating representative ng 5th District, Congressman Roy Leola. Ano po? So, sumagot naman po siya na sumagot sa akin na hanggang sa natapos na yung kanyang panunungkulan na hindi na rin niya nagawa hanggang sa pag-upo po ni Kapitan Dante. Yan na rin po ang isinasuggest ko sa kanya, Kuya Romy. Mag-joint resolution tayo at hihingi natin sa ating representative ng ating 5th District. So umuo na rin ang umuo sa akin si Kapitan Dante hanggang sa ito'y matatapos na rin ang isang term niya, hindi pa rin nagagawa. So Kuya Romy, siguro ngayon baka magkaroon ng katuparan yung joint resolution namin na matagal ko nang hinihingi sa Barangay Maguyam. Thank you, Kuya Romy. At yun lang po, Nangungulong Pinuno. Maraming salamat po. Mari po kayo magpatuloy. Apo. Kuya ABC Punte, siguro kung mamarapati ng ating kaibigan na si COVID-man. Siya na yung gumawa. Magpatulong na tayo kay kasamang Kuya Freddy. Para i-drop na yung joint resolution na pipirmahan ng dalawang barangay. Para pwede naman dito kayo magpulong din sa siguro ang akin ay mong kahit maganda. Dito kayo magpulong sa bulwagan ng pamahalaan para yung pagpupulong na yun on the record at magawa ng ating kasamang
ready maglabi ng kaukulang resolusyon, tapos i-endorse naman ng opisina ng ating punong bayan para madali ang pagpapadala ng ating alata sa mga kinauukulan. Okay, Kuya Romy. At sa halong madaling panahon, Kuya Romy, gagawin ko yan. Thank you. Salamat po. Yun lamang po. Maraming salamat po. No? Gusto lang po nating sabihin, no, sa ating pong pinuno ng MPDC na maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa ating pong pagpupulong. No? At nag-ugat po ang pag-uusap na ito sa dalawang bagay. Ano? Una, ang ulat po ng lupo ng pabahid gamit ng lupa tungkol sa warehouse sa Barangay Maguyam at sa iba pa pong barangay. No? Ikalawa, ang rekomendasyon po talaga ng Menro nung naging bisita po natin siya na magkaroon po tayo ng drainage plan. Kahit malaking bagay ang inyo pong tinuran kanina na rekomendasyon para magkaroon po tayo ng drainage plan at pasolusyonan po natin itong problema ng Barangay Maguyam. Inaatasan po natin ang lupon po ng infrastruktura na anayahan din po ang Sangguniang Barangay ng Kaong at ang Sangguniang Barangay ng Maguyam para mapag-usapan po itong joint resolution na ito. Maaari rin pong pag-isipan ng lupon kung sakali magkakaproblema sa joint resolution, maaari naman pong ang lupon mismo ang mag-sponsor ng resolution na ito kasama po si ABC Domingo Ortega. Kaya muli, maraming salamat sa ating pong MPDC head, Mr. Romy Elilio, sa ating pong Engineer Senen Castro, Engineer Severo Bulahio, at Engineer Jesus El Akbay. Inaasahan po natin na sa pamumuno ng ating punong bayan, Mercory Poblete, sa tulong ng ating Sangguniang Bayan ay masosolusyonan na po natin ang tema na po ito ng Barangay Kaong at Maguyam. Ayon po sa Pag-asa, ang La Nina ay hanggang May 2021 at may minimum ng 4 na bagyo ang darating pa po sa Pilipinas hanggang May 2021. Kaya sana po ay sa lalong madaling panahon ay masolusyonan po natin ang problema na ito. Muli, maraming salamat sa ating mga bisita at maraming salamat din po sa lupon ng pabayat at paggamit ng lupa na siya pong nagsimula ng pag-uusap na ito para masolusyonan ang problema ng ating mga kababayan. Okay. Dadako na po tayo sa mapaksang tatalakayin. Ginoong Kalihim, ano-ano po mapaksang tatalakayin sa ating pagpupulong? After na lang. Okay. Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang DA. Number 1, resolution bilang 8/2020 mula sa Barangay Luksuhin na pagkasunduan ng Sangguniang Barangay ng Luksuhin, Silang Cavite, na gamitin ang letrang C sa salitang luksuhin upang hindi magluha ng mga taong pumunta sa aming barangay at magamit sa mga legal na dokumento na gagamitin sa aming barangay. Itinatalaga po natin sa lupon na may kinalaman sa barangay. Ikalawa, resolution bilang 14 mula sa Barangay Pulong Saging, isang kapasyahan na sinangayunan ng lahat ng bumubuo ng Sangguniang Barangay ng Pulong Saging na nagpapatibay sa paggamit ng pulong saging bilang tamang ngalan ng barangay. Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay. Ikatlo, resolution bilang 72, serye 2020 mula sa Barangay Malaking Tatyaw, na ang layunin ng pulong ay upang magakda ng isang panukala at alituntunin at mapagpasyahan ang tamang alpabetikong panitikang pambaybay sa pangalan ng aming barangay. Ito ay Malaking Tatyaw, T-A-T-I-A-O. Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay. Ika-4, resolution bilang 11, serye 2020 mula sa Barangay Bukal, pagpapatibay sa bukal bilang tunay na pagbigkas. Itinatalaga po natin sa lupong may kinalaman sa barangay. Dumako po tayo sa letrang H, mga pahatid liham. Number 1, a letter addressed to the Honorable Sangguniang Bayan members and Chairman of the Committee on Appropriations from Ms. Maria Dolores Janet G. Bawalan, Municipal Budget Officer, respectfully submitting the 2019 annual budgets of Barangay Lalaan First and Lalaan Second and the proposed annual budgets of Barangay Tartaria, Tubuan 1, Yakal, and Tubuan 3. Itinatalaga po natin sa lupon sa pananalapi.
Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganon, dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano-anong lupon ang handa po mag-ulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong 3 ulat ng lupon sa umagang ito. Ang unang ulat ng lupon bilang 42, seri 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon sa transportasyon. Paksa, Metro Silang Traffic. Petsa, ika-25 ng Nobyembre 2020. Ibinibigay na po natin ang hapag sa lupon sa transportasyon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Pangulong Pinuno. Ang lupon sa transportasyon ay nagdaos ng pagpupulong sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan na ika-24 ng Nobyembre 2020 upang talakayin ang usaping tinalaga sa lupon sa transportasyon kaugnay ng problema sa trapiko sa mga barangay na bumubuo sa Metro Silang. Ang pulong ay dinaluhan na ng inyong pong lingkod bilang tagapamuno ng lupon, ikinagalang Perpetuo T. Disengano, tagapamuno ng lupon sa Kapayapaan, at mga punong barangay at mga kinatawan ng mga barangay na bumubuo sa Metro Silang. Mga napagalaman, una, pagpatuloy na pag-unlad ng bayan ng Silang ay kalinsabay dito ang pagpasok ng iba't ibang negosyo o hanapbuhay ng tao, partikular na ang negosyo sa transportasyon. Pangalawa, sa paglago ng kalakalan ay nagkakaroon ng malaking pagbabago sa galoy ng trapiko at kung hindi ka agad ito mahahanap ng solusyon ay magiging malaking problema ng bayan ng Silang ang trapiko. Katlo, ang Barangay San Miguel 1 ay mayroong pinagtibay na ordinansa na ginagawang one-way ang kalye ng P. Montoya na ibaba mula sa panulupa ng kalye Yakal hanggang kalye E. Montoya at ang kalye B. Villanueva mula sa panulukan ng kalye E. Montoya Pailaya hanggang kalye B. Toledo. 4. Ayon sa ulat ng Barangay San Miguel 1, naging maayos ang dalawang trapiko sa kanilang barangay mula nang ipatupad ang nasabing ordinansa at wala namang naging pagtutol sa kanilang mga mamamayan. 5. Ang Barangay Sabutan ay nakakaranas ng pagbigat ng trapiko, partikular sa panukulukan ng Kalye Jose Rizal at Kalye Bayakal sa may Sea Oil o 7-Eleven at sa Kalye Kapitan Sayas. 6. Na pagkaisahan ang Kalye Kapitan Sayas ay gagawing one-way mula sa Bypass Road hanggang sa Kalye Jose Rizal. 7. Ang iba pang barangay sa Metro Silang ay nakakaranas din ng pagbigat ng trapiko. Rekomendasyon, ang lupon ay nagbungkahi na una magkaroon ng dry runs pagkatapad ng one-way sa Kalye Kapitan Sayas at ang right turn only. Ang mga galing sa ibayong Sabutan ay baba sa direksyon ng Barangay Biga. Pangalawa, ang ordinansa ng San Miguel 1, all-time trapiko ay nananatiling ipatutupad. 3, ang lahat ng barangay na Metro Silang ay natasan ng lupon sa transportasyon na magsumite ng traffic plan ng kanilang barangay sa loob ng 2 linggo. Minumungkahi pa ng lupon ang ulat nito ay pagtibayin at maging bahagi ng record ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon sa transportasyon, ginagalang Luciano D. P. Diaz Jr., pangalawang tagapamuno, ginagalang B. Domingo Ortega Pasapi at ang inyong lingkod bilang tagapamuno. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Ang ikalawang ulat ng lupon bilang 43, seri 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang ay mula sa lupon sa kapaligiran at likas na yaman. Paksa, MOA, DNR through Penro regarding the implementation of Eco Garden Project in the Municipality of Silang. Petsa, ika-25 ng Nobyembre 2020. Binibigay na po natin ang hapag sa naturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ulat ng lupon bilang 43, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng kapaligiran at likas na yaman, Paksa, MOA, regarding DNR through Penro regarding the implementation
of Eco Garden Project in the Municipality of Silang. Petsa, ika-25 ng Nobyembre 2020. Ang Lupon ng Kapaligiran at Likas na Yaman ay nagdaos ng pagdinig noong ika-25 ng Nobyembre 2020 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan upang talakayin ang hinggil sa pahatid liham ng punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, noong ika-18 ng Nobyembre 2020 na humihiling sa Sangguniang Bayan na magpatibay ng isang kapasyahan, magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na pumasok at lumagda sa isang kasunduan bilang kinatawan ng munisipalidad ng Silang sa pagitan ng DENR kaugnay ng implementasyon ng Eco Garden Project sa munisipalidad ng Silang. Sa nasabing pagdinig ay dumalo ang inyong panlingkod bilang tagapamuno ng Lupon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., iginagalang Ferdinand C. Amutan Kasapi, Ginang Merlina B. Cabrera, pinuno ng Pambayang Tanggapan sa Kapaligiran at Likas na Yaman, Binibining Marjorie Espiritu ng Menro, Kapitana Josie, punong barangay ng Biga 2, Kagawad Larry Hembrador ng Biga 2, kalihim ng Barangay Pulumbunga, at Ginoong Freddy Maglabe ng Kalihiman ng Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman, una, ang kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman sa pamamagitan ng panglalawigang tanggapan ng kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ay magpapatupad ng Eco Garden Project at sila ay maglalaan ng kaukulang pondo sa dalawang napiling environment compliant barangay sa munisipalidad ng Silang, ang Barangay Biga 2 at ang Barangay Pulumbunga. Pangalawa, layunin ng Eco Garden Project ng DENR na mapalahok ang komunidad sa pagtanim at makapag-ani ng mga gulay para sa produksyon ng pagkain na ginagamit ang mga recyclable materials sa kanilang pagtatanim at may pakita ang kanilang pagiging malikhain sa Eco Garden at magpaunlad pa ng mainam na gawain sa pagsuporta sa proyekto. Pangatlo, maglalaan ng halagang 100,000 piso ang kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman sa bawat barangay para sa implementasyon ng Eco Garden Project. Pang-apat, kinakailangan na pumasok sa isang kasunduan ng munisipalidad ng Silang sa kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman upang mapakinabangan ng dalawang barangay, ng Barangay Biga 2 at Barangay Pulumbunga ang Eco Garden Project. Rekomendasyon. Iminumungkahi ng Lupon sa Kapaligiran at Likas na Yaman ng Sangguniang Bayan na magbigay tayo ng isang kapasyahang magbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, ginagalang Socorro Rosario F. Poblete, na pumasok at lumagda sa isang kasunduan bilang kinatawan ng munisipalidad ng Silang sa pagitan ng kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman, Regional Office 4A or Calabarzon, na kinakatawan ni iginagalang Nonito M. Tamayo, CESO 4, Panrehiyong Direktor, tagapagpaganap kaugnay sa implementasyon ng Barangay Eco Gardening Program. Iminumungkahi pa ng Lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng Kapaligiran at Likas na Yaman, pangalawang tagapamuno ay ginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi ginagalang Ferdinand C. Amutan, at tagapamuno ng Lupon ang inyong lingkod ginagalang Luciano P. De Jesus Jr. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ng binasang ulat ng Lupon. May ikatlong ulat ng Lupon bilang 44, serye 2020 para sa Sangguniang Bayan ng Silang, ay mula sa Lupon sa bastong pamamahala, pampublikong pakikitungo at pananagutan. Paksa, reklamo ng ilang mamamayan ng Barangay Toledo kaugnay ng SAP Emergency Cash Assistance. Petsa, ika-26 ng Nobyembre 2020. Ibinibigay na po natin ang hapag sa naturang Lupon para sa kanilang pag-uulan. Sa ating tagapamuno ng Lupon, kayo po ay nakamute. Maaari niyo pong i-unmute ang inyong audio. Nangungulong Pinuno, ang Lupon sa bastong pamamahala, ang publikong pakikitungo at pananagutan ay nagdaos ng serye ng pagdinig kaugnay na reklamo ng ilang mamamayan ng Barangay Toledo kaugnay sa pagtanggap ng SAP Emergency Cash Assistance
ng mga hindi kwalipikadong beneficiary. Ang serye ng pulong ay ginanap noong ika-8 ng Nobyembre at ika-18 ng Nobyembre. Dumalo sa nasabing mga pagpupulong sa naging ang inyong pong lingkod, tagapamuno ng lupon, ikinagalang Perpetuo Singanyo, ginagalang Luciano De Jesus Jr., ginagalang Marco Anthony Toledo, Atty. Rosario Ramos, at ginang Roda Bautista, ginang Esther Toledo, ginang Grace Anggalang, ginang Rowena Soreal, Iya Impadonesa at Annalyn Umarila. Mga napagalaman, unang ilang mamamayan ng Barangay Toledo ay nagsumite sa Sangguniang Bayan ng isang notaryadong reklamo laban kay ginagalang Arnel Caparas, ginagalang Sunny Son Bawar, ginagalang Alenita Mendoza, mga halal na opisyal ng Sangguniang Barangay ng Barangay Toledo. Ruby Deloso, Alihim ng Barangay, BHW Analisa Bawar at BHW Cathy Salgado, kaugnay ng pagtanggap ng sub-emergency cash assistance ng mga hindi kwalipikadong mga beneficiaryo. Dalawa, noong ika-11 ng Nobyembre 2020 ay nagspinte naman ng kanilang notoryadong salaysay ang mga inirereklamo bilang sagot sa mga akusasyon ng mga nagrereklamo. Katatlo, sa mga nasabing mga pagpupulong ay hindi nagkaroon ng malinaw pagkakaunawaan ang magkabilang panig. Recommendation, iminumungkahi ng lupon sa gustong pamamahala ng publikong pakikitungo at pananagutan na muling ipatawag ang magkabilang panig upang magkaroon ng batayan ang lupon kung ito ay dapat dinggin sa plenaryo o ito ay dapat dismiss na lamang. Minumungkahi pa ng lupon ang ulat na ito ay pagtibayin ang naging bahagi ng record ng Sangguniang Bayan ng sila. Lupon sa gustong pamamahala, pagpublikong pakikitungo at pananagutan, ginagalang Perpetuo Tito Singanyo. Pangalawang tagapamuno, ginagalang Domingo B. Ortega, Kasapi, at ang inyo pong lingkod bilang tagapamuno. Tinatanggap at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng lupon. Wala na po tayo nakatala na ulat ng lupon. Kung ganoon, dadako na po tayo sa mga nakatakdang gawain. Ginong Kalihim, ano-ano po mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito, dumako po tayo sa letrang ba. Number 1, kautusan pangaproprasyon bilang Poblete Bilamide Katatlo, Sere 2020. Isinulong ni na ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Ginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. At iginagalang Mark Anthony A. Toledo, Kasapi, lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Isang kautusang naglalaan ng pondong gugugulin na may halagang 848 milyong piso para sa operasyon ng pamahalaang bayan ng Silang Cavite mula ika-1 ng Enero 2021 hanggang ika-31 ng Disyembre 2021. Marami pong salamat. Ibinibigay na po natin ang hapag sa tagapamuno ng lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo para sa kanilang pag-uulat. Para sa kaniyang talumpati ng pagpanukala. Maraming salamat po muli ng Ulong Pinuno. Isang magandang umaga po muli sa atin. Ang kautosang pang-aproprasyon bilang 3 ay ang panukalang budget po natin para sa taong 2021 mula 1 ng Enero 2021 hanggang 31 ng Disyembre 2021 na may halagang 848 million para sa operasyon ng ating pamahalaan. Ang lupon ng pananalapi, pagdalaan at paggugol ng pondo ay nagdaos ng mga serye ng pagdinig at ito nga po ay dinaluhan ng mga department heads para sa kanilang mga deliberasyon. Sa ganitong pagkakataon po ay maayos nilang na-justify ang kanilang pinaglalaanan at pagkakagastusan sa kanilang mga departamento. Sa pagdinig po ay hinimay din po ng tagalahad ang mga halaga at pinagkukunan ng ating panukalang budget para sa taong 2021. Nangungulong Pinuno, para ma-enlighten din po ang body,
meron po tayong dalawang klase na pinagkukunan. Ano po? Ito po yung tinatawag natin na local, isa ay ang local or internal sources at ang pangalawa naman ay ang external sources. Sa internal sources, dito po napapabilang ang ating tax revenue kung saan nandyan po yung buwis natin sa ating mga lupa, community tax, sa ating other local taxes, ito pong ating mga zonal and locational permit fees, fines and penalties sa mga property taxes po. So ito po ay may kabuuan na 84,320,000. Ano po? At ang pangalawa naman po na pinagkukunan din natin under dito sa ating internal sources ay ang non-tax revenue. Ano po? Dito naman po yung ating mga regulatory fees, business and development permits, other permit and license, clearance and certification fees, inspection fees. Andito rin po yung business and service fee. Ito po ay tinatayang makakakolekta po tayo rito ng kabuuan na 104,347,000. Ano po? At dito naman po sa other income and receipts, tinatayang makakatanggap din po tayo rito or makakakolekta tayo rito ng 21,620,000. Ano po? At ito nga pong tatlong ito ay may kabuuan na tinatayang 175,236,150. Ano po? Doon naman po sa isang pinagkukunan natin, yung tinatawag po natin na external sources. Ito naman po yung binibigay po yung aid sa atin ng national government. Ito yung IRA, kung saan tayo po ay makakatanggap ng 571,322,235. Makakakolekta rin po tayo from the share of from Ecozone ng 17 million. At since may pandemic po, medyo mahina talaga. At ewan ko lang po ngayon kung ito po ay nagbukas na. Ano po, yung ating mga online gaming dito sa Silang. Share from Pagcor ay meron po tayong estimatedly na 411,615. So ang kabuuan po ng ating external sources is 588,443 588,443,850 pesos. Ang gusto ko rin pong ipaliwanag kung ano po ang tamang distribution ng ating RPT or yung mga buwis na nakukuha natin sa ating mga lupa. Ano po? So para ma-enlighten din po ang body, ang ating pong RPT ay nadi-divide po ito into two. So yung 50% po ay pumupunta sa basic tax, and then the other 50% po ay napupunta sa SEP o yung po tinatawag natin na Special Education Fund. Ano po? Pero under dito po sa business tax na 50% na nakukuha natin, ito po ay nahahati sa tatlo. So yung 40% napupunta po sa ating pamahalaan, ang 35% po ay tina-turn over natin sa provincial, and then the remaining 25% ay napupunta po sa barangay. Yung other half naman po na napupunta sa Special Education Fund, ito naman po ay nahahati sa dalawa. Ang 50% po nito ay napupunta po sa ating pamahalaan, and then the remaining 50% po ay napupunta sa ating probinsya. Ano po. Ang panukalang budget po natin para sa taong 2021 ay halos hindi po nabago katulad ng budget natin nung kasalukuyang taon. Ano po, dahil sa liit ng adjustment, last year po ay tayo meron lang ang annual budget na 838 million. At kung mapapansin nyo po, nadagdagan lang tayo ng 10 milyon para sa budget natin for the year 2021. So ito yung masasabi din natin na talagang konserbatibong
paghahanda ng ating pondo. Ano ho? Dahil halos lahat po nangungulong pinuno na department natin ay walang halos adjustment. So naka-base pa rin po sa sorry lang po. Ang ating pong lahat ng mga department ay halos wala pong adjustment, ano po? At nanatili po sila kung ano yung ang kanilang budget noong nakaraang taon ay ganun din po ang budget nila ngayon. So ano po bang dahilan? Inaasahan po natin na halos talagang bababa ang collection natin sa susunod na taon dahil po sa dinadanas nating pandemya, epekto po nitong COVID-19. Ano po? At sa pag-aaral po natin sa panukalang budget, ay ito naman po ay sumasang-ayon sa mga probisyon ng batas ng mga nakakasaklaw dito. So yun lang po. Maraming salamat po ng Ulong Pinuno. Salamat po. Inatasan po natin ang ating kalihim na basahin ang bawat pahina ng ating panukala. At pagkatapos basahin ng isang panukala, ibubuksan natin ang hapag sa talakayan. Utosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide Ika-3, Seri 2020, isinulong ni na ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Iginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Iginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi, Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kautosang naglalaan ng pondong gugulin na may halagang 848 milyong piso para sa operasyon ng pamahalaang bayan ng Silang Cavite mula ika-1 ng Enero 2021 hanggang ika-31 ng Disyembre 2021. Sapagkat nagpasa ang tanggapan ng punong bayan ng panukalang taunang budget para sa taong 2020 sa Sangguniang Bayan noong ika-15 ng Oktubre 2020. Sapagkat itinalaga ang nasabing panukalang taunang budget sa Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo noong ika-19 ng Oktubre 2020 sa ika-39 na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sapagkat ang Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo ay nagsagawa ng kaukulang pagdinig hinggil sa panukalang taunang budget noong ika-10 at ika-18 ng buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sapagkat batay sa pag-aaral ng Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo, nahayag na ang kabuuang pondo ay gugugulin para sa operasyon ng pamahalaang bayan ng Silang Cavite at sa mga programa at proyektong pangkaunlaran. Sapagkat ang panukalang taunang budget para sa taong 2021 ay sumasang-ayon sa probisyon ng Batas Republika 7160, mas kilala sa taguring Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, partikular sa Section 325 na patungkol sa pangkalahatang limitasyon sa paghahanda ng taunang budget. Sapagkat ang panukalang taunang budget ng Munisipalidad ng Silang para sa taong 2021 ay sumasang-ayon sa itinatadhana ng Section 16 ng Batas Republika 7160, mas kilala sa taguring Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, na tumutugon sa tungkulin at gampanin ng pamahalang lokal na isulong ang kagalingang panlahat. Kung kaya sumungkahin ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno ng Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo, ay pinagtitibay na Sangguniang Bayan ng Silang ang mga sumusunod. Meron ho bang nais magbigay ng katanungan ukol sa mga binasang talata? Kung wala, magpapatuloy po tayo sa susunod na pahina. Unang seksyon. Ang buod ng aproprasyon ng taunang pondong gugulin para sa taong 2021 ay ang mga sumusunod. Kabuuang pondo o General Fund. Number 1, panimulang cash balance or beginning cash balance. Number 2, mga matatanggap o receipts. A, mula sa lokal na panggagalingan or local internal sources. Number 1, tax revenue. Letter A, real property tax, 50 million. Community tax, 4,200,000. Letter C, other local taxes. Number 1, zonal locational permit fees, 30 million.
Number 2, fines and penalties. Letter A, property taxes, 120,000. Kabuuang kita mula sa buwis or total tax revenues, 84,320,000. Number 2, non-tax revenue or property. Letter A, regulatory fees. A-1, business and building permit, 26,603,500 pesos. A-2, other permits and licenses, 2,433,150 pesos. A-3, other fees, 8,059,000. A-4, clearance and certification fees, 2,273,500 pesos. A-5, inspection fees, 9,900,000. Total regulatory fees, 49,269,150 pesos. Letter B, business and service fee. B-1, business tax, 101 million. B-2, fines and penalties, 2,500,000. B-3, other service income, 810,000. B-4, business income, 37,000. Total business and service fee, 104,347,000. Letter C, other income, receipts. Receipts from market operations, 16 million. Receipts from slaughterhouse, 200,000. Receipts from cemetery operation, 800,000. Sales revenue, 10,000. Garbage fees, 4 million. Other business income, 610,000. Total other income receipts, 21,620,000. Kabuuang kita mula sa buwis or total non-tax revenues, 175,236,150 pesos. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol sa mga binasa ng ating kalihim? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. Letrang ba, mula sa external na panggagalingan or external sources. Number 1, share from internal revenue collections, 571,032,235 pesos. Share from Ecozone, 17 million. Share from PAGCOR, 411,615 pesos. Kabuuang kita sa external na panggagalingan or total external sources, 588,443,850 pesos. Kabuuan or total receipts, 848 million. Kabuuang pondong gugugulin or total available resources for appropriation, 848 million. Panukalang budget para sa taong pamunuang 2021. Office of the Municipal Mayor, PS, 59,533,246 pesos. MOOE, 91,155,894 pesos. Capital outlay, 6,450,000 pesos, or a total of 157,139,140 pesos. Menru Office, MOOE, 94,925,000. Capital outlay, 230,000. Total of 95,155,000. Office of the Municipal Vice Mayor, Personal Services, 7,426,280 pesos. MOOE, 658,440 pesos. Capital outlay, 900,000. Total, 11,984,720 pesos. Office of the Sangguniang Bayan. Personal Services, 26,500,000
566,880 pesos. MOOE, 5,925,000. Capital outlay, 2,450,000. Total, 34,941,880 pesos. Office of the Municipal Planning and Development Coordinator, Personal Services, 5,994,785 pesos. MOOE, 1,846,000. Capital outlay, 290,000. Total, 8,130,785 pesos. Office of the Municipal Registrar, Personal Services, 4,748,545 pesos. MOOE, 1,554,000. Capital outlay, 200,000. Total, 6,502,545 pesos. Office of the Municipal Budget Officer, Personal Services, 4,558,335 pesos. MOOE, 1,215,000. Capital outlay, 280,000. Total, 6,053,335 pesos. Office of the Municipal Accountant, Personal Services, 5,245,945 pesos. MOOE, 878,000. Capital outlay, 280,000. Total, 6,403,945 pesos. Office of the Municipal Treasurer, Personal Services, 15,465,800 pesos. MOOE, 5,081,000. Capital outlay, 1,130,000. Total, 21,676,800 pesos. Meron po bang nais magbigay ng katanungan? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. Office of the Municipal Assessor, Personal Services, 9,584,050 pesos. MOOE, 6,824,000. Capital outlay, 1,050,000. Total, 17,468,050 pesos. Office of the Municipal Health Officer, Personal Services, 33,524,805 pesos. MOOE, 6,265,000. Capital outlay, 900,000. Total, 40,689,805 pesos. Office of the Municipal Social Welfare and Development Officer, Personal Services, 10,210,655 pesos. MOOE, 10,455,000. Capital outlay, 300,000. Total, 20,965,655 pesos. Office of the Municipal Agriculturist, Personal Services, 7,675,105 pesos. MOOE, 5,319,000. Capital outlay, 250,000. Total, 13,244,105 pesos. Office of the Municipal Engineer, Personal PS nila ay 9,165,510 pesos. MOOE, 27,175,000. Capital outlay, 5,200,000. A total of 41,540,510 pesos. Office of the Market Administrator, PS, 8,975,509 pesos. MOOE, 11,238,500 pesos. Capital outlay, 750,000. Total, 20,964,009 pesos. Kabuuan, total is 502,860,284 pesos.
Special Purpose Appropriation, 20% Development Fund, MOOE 5 million, capital outlay 109,206,447 pesos. Subsidy to LGUs, Barangay Development Fund, 64,000. 5% Disaster Risk Reduction and Management Fund, 25 million, MOOE 25,320,000, capital outlay 17,080,000. LCPC or Local Council for the Protection of Children, MOOE 5,740,322 pesos. Expenses of program and activities on 5% GAD, MOOE 42,400,000. Operating expenses of Municipal Cooperative Development Office, 2,524,000. Capital outlay, 100,000. Operation of Liga ng mga Barangay, 3 million. 1% Senior Citizens Affairs, 8,348,000 ang MOOE at ang kanilang capital outlay ay 132,000. Person with disability, MOOE, 4,240,000. Operation of SK Federation, MOOE, 1 million. Donations, 7 million. Daycare workers, 3,060,000. BNS, BHW, 4,400,000. RICCC, 396,000. Meron ho bang nais magbigay ng katanungan? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. Hospital Endowment, 1 million. Donations, barangays, 3 million. Donations, teachers, 7 million. Ecotourism Development Program, 1 million. Aid to National Government Offices, COMELEC, MOOE, 800,000. Capital outlay, 100,000. Auditing Services, MOOE, 547,000. Capital outlay, 100,000. Interest expenses, 8,945,500 pesos. Program Awards and Incentive for Service Excellence or Praise, MOOE, 300,000. Miscellaneous Personal Services, PS, 5,283,447 pesos. Peace and Order Programs, MOOE, 32,053,000. Capital outlay, 46 million. For a total of PS 5,283,447 pesos. MOE 167,137,822 pesos. Capital outlay 1,172,718,447 pesos. Or a total special purpose appropriation of 345,139,716 pesos. Proposed budget for calendar year 2021, personal services, 208,685,450 pesos. Maintenance and other operating expenses, 271,914,834 pesos. Capital outlay, 22,260,000. SPA PS 5,283,447 pesos. SPA MOOE 135,084,822 pesos. And SPA capital outlay 126,718,447 pesos for a total of 267,086,716 pesos. Peace and Order Program, MOOE, 32,053,000. Peace and Order,
Capital outlay, 46 million. Total of 78,053,000. Kabuoang panukalang apropriasyon, 848 million. Kabuoang maaring kita, 848 million. Balanse, 0. Section 2. Ang lahat ng kagawaran, tanggapan, unit sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at ng Sangguniang Bayan ay binibigyang kapangyarihan ng nadagdagan ang anumang bahagi ng panukalang budget mula sa ipon or savings ng iba pang bahagi ng kanilang apropriasyon palinsunod sa Section 336, Batas Republika 7160 o lalong kilala bilang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991. Ikatlong seksyon, ang lahat ng mga probisyon ng Local Expenditure Program ay magiging bahagi ng kautosang pang-apropriasyon na ito. Ika-4 na seksyon, ang kautosang pang-apropriasyon na ito ay magkakabisa sa ika-1 ng Enero 2021. Lagda, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon sa pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan sa mga binasa ng ating kalihim? Pinuno. Meron ho bang nais magbigay katanungan sa mga binasa ng ating kalihim? Kung wala, ano pong mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, hindi po naka-attach sa draft ordinance yung detail ng 20% development fund. So kung inyo pong mamarapatin ay iisa-isahin ko po ito. Ano po? Ito po ay kinabibilangan ng 5 kategorya. Ito po ay una, social development program. Pangalawa, economic development. Pangatlo, environmental management. And then pang-apat ay barangay initiative program. And then ang pang-5 ay ang other development projects. Under social development program, number 1, development of flat in Sitio Banaba, Barangay San Miguel Dos, for the relocation of victim of the calamities. So ito po ay development ng isang parcel ng property natin dyan sa Maylungon, San Miguel Dos. So ito po ay nagkakahalaga po ng 1.5 million. So all-weather road na po ito, i-develop po yung portion ng property. Meron din po tayong allocation for the PPAs, yung programs and projects and activities sa COVID-related naman po ito, amounting to 5 million pesos. Under economic development, number 1, livelihood entrepreneurship local economic development project. Nag-allocate po tayo dyan ng 1.5 million. And then number 2, hydroponic garden, fish pond, orchidarium. Ito po ay doon sa ating municipal nursery sa Barangay Iba. Meron po tayong allocation dito na 5 million pesos. And then yung improvement po ng road right of way natin, widening po ito as well as relocation po ng secondary wiring natin sa electricity. Dito po rin papasok sa ating nursery sa Barangay Iba, amounting to 3.550 million. And then sa atin naman pong environmental management, flood control projects, rehabilitation of storm drainage system, to include staff protection and site. Wait lang po. And site improvement and development. Ito po yung do sa new government center natin sa Biga 1. So yun po ay wait lang po sa cellphone ko kasi. Yun po ay amounting to 72 million. And then under so solid waste management naman po, ito naman po yung mini material recovery na ilalagay po natin sa
Barangay Biga 1, nag-allocate din po dyan ng 1.2 million. Rainwater harvesting, sa government center din po natin ito sa Biga, 1.2 million. And then yung reforestation, urban greening, nag-allocate po tayo ng 1 million. And then yung flood control or slope protection, storm drainage to include structural outfall sa Barangay San Vicente 2 po ito, amounting to 2.5 million. At doon po sa number 4, yung Barangay Initiative Program natin, ito naman po, lagi po tayo nag-allocate nito, 300,000 per barangay, amounting to 19,200,000. So lahat po ng 64 barangays meron po iyan. Intended for their canal lining drainage system and other development projects as per DILJ DBM number 217-1 dated February 2, 2017. At yung number 5 po, yung other development projects ay amounting to 556,447. Ito naman po, ang Nangungulong Pinuno ay na-allocate lang na figure kung ano man po ang mga future projects na po pwedeng paglaanan natin ng amount na ito. Yun lang po ang nilalaman ng ating 20% development fund. Meron mo bang nais magbigay katanungan? Kung wala na pumungkahin ng tagapagsulong ng panukala. Ang Nangungulong Pinuno, minumungkahin ko po na pagtibayin natin ang panukalang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Isang kautosang naglalaan ng pondong guguguli na may halagang 848 milyong piso para sa operasyon ng pamahalaang bayan ng Silang Cavite mula ika-1 ng Enero 2021 hanggang ika-31 ng Disyembre 2021. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang-mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay natin ang panukalang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Ang susunod po na tatalakayin natin ay panukalang kautosan bilang Poblete Bilamide 25, Seri 2020, isinulong ni ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa Wastong Pamamahala, Pampublikong Pakikitungo at Pananagutan. Iginagalang Perpetuo T. Disenganyo, pangalawang tagapamuno Lupon sa Wastong Pamamahala, Pampublikong Pakikitungo at Pananagutan. Iginagalang Domingo V. Ortega, kasapi ng Lupon sa Wastong Pamamahala, Pampublikong Pakikitungo at Pananagutan. At iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa Pananalapi, Paglalaan at Pagugol ng Pondo. Isang kautosang pinagtitibay ang pag-aalis ng sa bakanteng plantilla position na Executive Assistant 1 at ang paglilikha ng 2 plantilla position na Administrative Aid 4 sa ilalim ng tanggapan ng Pangalawang Punong Bayan. Sapagkat ang pinuno ng pamahalaang pantauhan, Binibining Cherilyn P. Paredes, ay humiling sa Sangguniang Bayan ng isang kautusan na nag-aalis sa bakanting plantilla position na Executive Assistant 1 at lumikha ng 2 plantilla position na parehong Administrative Aid 4 sa ilalim ng tanggapan ng Ikalawang Punong Bayan. Sapagkat nakasaad sa Section 76 ng Batas Republika 7160 o ang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, na ang bawat unit ng lokal na pamahalaan ay magdidisenyo at magpapatupad ng sarili nitong estrukturang pang-organisasyon at ang paglalagay ng mga tauhan dito ng may pagsasaalang-alang sa pangangailangan sa paglilingkod at kakayahang pampinansya, alinsunod sa mga batayang pamantayan at panuntunan na itinatakda ng Komisyon sa Serbisyo Sibil. Sapagkat isinasaad sa Section 443C2 ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ng Sangguniang Bayan ay maaaring lumikha ng mga posisyon at utanggapan kung kinakailangan upang maisakatuparan ng layunin ng lokal na pamahalaan. Kung kaya sa mungkahin ni ginagalang Ronilo A. Donesa, pinagtitibay ng Sangguniang Bayan ng Silang ang mga sumusunod. Unang seksyon,
Ang sumusunod na plantilla position sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang punong bayan, dito ay inaalis. 1.1, Executive Assistant 1, Salary Grade 14, Step 1. Ikalawang seksyon. Ang sumusunod na plantilla position sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang punong bayan, dito ay nililikha. 2.1, dalawang Administrative Aid 4, Salary Grade 4, Step 1. Ikatlong seksyon. Ang mga nabanggit na mga posisyon sa Section 2 ay nararapat punuan batay sa mga sumusunod na mga pamantayan. 3.1, kakayahan at abilidad ng kawani. 3.2, mga pamantayan na itinakda ng Komisyon sa Serbisyo Sibil. 3.3, pagrepaso at pagpapatibay ng Komisyon sa Serbisyo Sibil. Ika-4 na seksyon, paglala ng pondo. Ang halagang 149,112 piso bawat isang Administrative Aid 4 o may kabuuang halaga na 278,224 na piso ang pondong ilalaan para sa dalawang Administrative Aid 4. Ika-5 seksyon, pagkukuhanan ng pondo. Ang halagang 278,224 na piso ay kukuhanin sa personal services na nakalaan sa inalis na plantilla position na Executive Assistant 1 na may kabuuang halaga na 316,188 piso. Ika-6 na seksyon, pagpapatupad. Ang kautosang ito ay papatupad matapos na pagtibayin ng Sangguniang Bayan. Lagda, iginagalang Ronildo Edonesa, iginagalang Perpetuity Desengaño, iginagalang Domingo Ortega, at iginagalang Luciano De Jesus Jr. Maraming pong salamat. Ngayon naman ay binibigay po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Maraming salamat po ng pinuno. At totoo po napakatagal na pong nabakante ang ating pong posisyon na Executive Assistant 1. Siguro ito yung na. Kaya siguro nga ay marapat lang na atin na pong alisin at palitan po natin ng dalawang posisyon para po naman sa Administrative Aid 4. Po naman ay para po nagigit sa kapakinabanganan ng ating pong tanggapan po ng ating pangalawang punong bayan kung napagsilbi po ng mas maayos at dekalidad na serbisyo sa ating mamayan. Kaya po hinihiling ko sa ating mga samahan, sa ating mga konseho na sana po ating pong pagtibayin at sa ganun po ay mapuna na ang kapulangan ng ating pong tauhan sa ating pong sino ng ating pangalawang punong bayan. Yun lang po, maraming po salamat. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol sa panukalang ito? Kung wala, ano pong mungkahin ng tagapagsulong ng panukala? Noong pinuno, mungkahin po na ating pagtibayin ng panukalang ko sabi ng Poblete Bilamide, ika-25. Pinangalawahan, iginagalang na Konsel Perpetuo Desengaño, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsele, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 25. Ang susunod po ay panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide, ika-65, serye 2020, isinulong ni ginagalang Catherine Tirona Rigodon, tagapamuno Lupon sa Pabahay at Gamit ng Lupa. Iginagalang Nestor V. Patawe, pangalawang tagapamuno Lupon sa Pabahay at Gamit ng Lupa. Iginagalang Domingo V. Ortega, kasapi Lupon sa Pabahay at Gamit ng Lupa. Isang kapasyahan nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete bilang kinatawan ng pamahalaang bayan ng Silang na bumili ng lupa para sa multipurpose hall at evacuation at training center ng Barangay Bukal, Silang, Cavite. Sapagkat ang Barangay Bukal ay nangangailangan ng isang multipurpose hall at evacuation at training center para magamit
sa mga pangangailangan ng barangay at ng mga mamamayan nito. Sapagkat nakapaloob sa 2020 Annual Investment Program ng Munisipalidad ng Silang, sa ilalim ng programang Pagpapaunlad Panlipunan o Social Development Program, ang pagpapatayo at o pagbili ng lupa para sa multipurpose hall, partikular ang para sa Barangay Bukal. Sapagkat nakapagtukoy na ng lupa na maaaring pagtayuan ng multipurpose hall at evacuation at training center ang Barangay Bukal. Sapagkat ang nasabing lupa ay ang pag-aari ni Ginoong Joven V. Joaquin na may kabuoang sukat na 1,038 metro kwadrado na nasa ilalim ng Tax Declaration Number 18-0019-01947 at katibayan ng orihinal na titulo bilang 2016-000-485 na matatagpuan sa Barangay Bukal, Silang, Cavite. Sapagkat matapat na hinalagahan ng Appraisal Committee ang nasabing lupa sa halagang 4,000 bawat metro kwadrado o may kabuoang halaga na 4,152,000 para sa 1,038 metro kwadrado na sukat ng lupa na bibilhin ng munisipalidad ng Silang. Sapagkat ang may-ari ng lupain na balak bilhin ng pamahalang bayan ng Silang ay pumayag na ipagbili ang nabanggit na lupain sa halagang itinakda ng Municipal Appraisal Committee. Sapagkat ang salapi na gagamitin sa pagbili ng nasabing lupa ay magmumula sa 20% Development Fund na nakaprograma sa 2020 Annual Investment Program ng Munisipalidad ng Silang. Sapagkat itinatakda ng Section 22C ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 na walang kasunduan ng pwedeng pasukin ng punong bayan nang walang kapahintulutan sa pamamagitan ng isang kapasyahan ng Sangguniang Bayan. Kaya sa mungkahi ni ginagalang Catherine E. Tirona Rigodon ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na binibigyan ng kapangyarihan ng punong bayan iginagalang Socorro Rosario F. Poblete bilang kinatawan ng pamahalaang bayan ng Silang na bumili ng lupa para sa multipurpose hall at evacuation at training center ng Barangay Bukal, Silang, Cavite. Lagda, iginagalang Catherine E. Tirona Rigodon. Tagapamuno, lupon sa pabahay at gamit ng lupa. Salamat po. Ngayon po ay binibigay po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Isang magandang umaga po, Nangungulong Pinuno at sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Ang lupon po ng gamit, lupon ng pabahay at gamit ng lupa ay gumawa ng isang kapasyang para po sa ating mga kababayan sa Barangay Bukal, Silang, Cavite na makabili po ng isang parcela ng lupa na may luwang na 1,038 square meter na may tax declaration number 180019-01947 at katibayan ng orihinal na titulo bilang 2016000485 na matatagpuan po sa Bukal, Silang, Cavite na gagawin po nilang tayuan ng isang multipurpose hall or training center. So sa aking mga kasamahan, sama-sama po nating pagtibayin ang kahilingan ng Barangay Bukal. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ngayon naman po ay bubuksan na po natin ang hapag sa talakayan. Meron mo bang nais magbigay ng opinyon o katanungan tungkol rito? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Kung wala pong katanungan, anong mungkahi po ng tagapagsulong ng panukala? Yung mungkahi ko po na sama-sama po natin pagtibayin ang nasabing kapasyahan. Pinangalawahan ni ginagalang na Consel Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang tanong. Kaya naman ay pinagtitibay natin ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide, 65.
Ang susunod po ay panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-66, serye 2020. Iniakda ni iginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa Transportasyon, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., pangalawang tagapamuno Lupon sa Transportasyon, at iginagalang Domingo V. Ortega, kasapi sa Lupon sa Transportasyon. Kapasyahang nagpapatibay sa Barangay Ordinance No. 3, Series of 2020 ng Barangay San Miguel 1. Sapagkat noong ika-28 ng Setyembre 2020, ang Sangguniang Barangay ng San Miguel 1 ay nagsumite sa Sangguniang Bayan ng Ordinance No. 3 Series of 2020 para sa kaukulang pagrerepaso at pagpapatibay. Sapagkat ang Barangay Ordinance No. 3 Series of 2020, an ordinance declaring P. Montoya Street and V. Villanueva Street in Barangay San Miguel 1, Silang Cavite as one-way vehicular traffic flow and providing penalties for violation thereof, ay pinagtibay ng Sangguniang Barangay ng San Miguel 1 upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa kanilang barangay. Sapagkat nagkaroon muna ng dry run sa pagpapatupad ng nabanggit na barangay ordinance at ayon sa Sangguniang Barangay ng San Miguel 1, naging matagumpay ang paglulunsad ng no entry at one-way dahil nawala ang buhol-buhol na trapiko. Sapagkat nakasaad sa Section 57 ng Batas Republika 7160 o ang Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ng Sangguniang Bayan ay inaatasan na magrepaso ng mga kautosang pambarangay upang matiyak na ito ay naaayon sa mga umiiral na batas, kautosan at atas. Sapagkat batay sa ginawang pag-aaral at pagsusuri sa Barangay Ordinance No. 3 Series 2020 ng Barangay San Miguel 1, walang nakitang kalabisan sa mga probisyon nito at ito ay nakapaloob sa sakop kapangyarihan, tungkulin at gawain ng Sangguniang Barangay. Kung kaya sa mungkahin ni ginagalang Ronilo A. Donesa ay ipinasya gaya ng ngayon ay ginagawang pagpapasya na pinagtitibay ang kapasyahang nagpapatibay sa Barangay Ordinance No. 3 Series 2020 ng Barangay San Miguel 1. Lagda, ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno, Lupon sa Transportasyon. Salamat po. Ngayon naman ay binibigay natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang ulat. Maraming salamat po. Muli, nangungulong pinuno. Pagnanais po ng ating pamunuan na mapaluwag ang daloy ng trapiko po sa ating bayan, lalo-lalo na po dito sa populasyon. Yan po ang kahilingan ng ating punong bayan na ginagalang Socorro Poblete. Tumugong po ang naturong barangay San Miguel 1 na ibsan ng traffic doon po sa kanilang lugar, particularly sa kanto po ng doon po sa may Alphamart. At tayo po naman ay sa pagpulong natin ay nag-suggest po tayo na magkaroon po sila ng isang linggong dry run tutulo sa pag-aalis ng pag-one-way. Pero nakita po rin natin naging makatwira naman po yung kanilang panukalang kautusan. Nakita rin po natin na maganda ang nagdala ng trapiko sa naturang lugar. Kaya minumukhahin ko po at kasama sa ating mga kasamahan sa konseho na ating pong pagtibayin ang naturang panukalang kapasyahan bilang Poblete 66. Salamat po. Opo. Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala, ano pumungkahin ng tagapagsulong ng panukala? Nangulong pinuno, minumungkahin po na ating pagtibay ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 66. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 66. Ganong kalihim, meron pa ho ba tayong nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Wala na po tayo nakatala na sa nakatakdang gawain sa umagang ito. Kung ganoon, ganun pa man, may mungkahi ang ating ginagalan ng Konsel Luciano Jun de Jesus. Nangulong pinuno, minumungkahi ko po na ilihis ang alituntunin ng ating pagpupulong
upang bigyan daan ng para sa pangatlo at huling pagbasa ang panukalang kautusang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Pinangalawahan ng ginagalang na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong nililihis ang ating malituntunin upang bigyang daan ang pagbasa sa ikatlo tuling pagbasa sa kautusang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Kinungkalihim, pakibasa po ninyo ang pamagat, bilang at may akda ng naturang panukala. Kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3, Seri 2020, isinulong ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Iginagalang Ronilo A. Donesa, pangalawang tagapamuno Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Iginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi Lupon sa pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Isang kautosang naglalaan ng pondong gugulin na may halagang 848 milyong piso para sa operasyon ng pamahalaang bayan ng Silang Cavite mula ikaysa ng Enero 2021 hanggang ika-31 ng Disyembre 2021. Ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin natin para sa pangatlo at huling pagbasa ang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin sa ikatlo tuling pagbasa ang kautosang pang-aproprasyon bilang Poblete Bilamide 3. Meron po hubang nais magmungkahi? Balik. Ang ating ginagalang na Konsehal Luciano John De Jesus. Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na ibalik na sa kayusan ng ating pagpupulong. Pinangalawahan ay ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay binabalik na natin ang ating malituntunin. Dadako na po tayo sa mga patalastas. Meron hubang nais magpatalastas? Ang ating ginagalang na Konsehal Perpetua Disenganyo. Magandang umaga po, Nangungulong Pinuno. Nais ko lang pong ipabatid sa ating mga kasama sa sanggunian na yun pong nabanggit na tungkol po doon sa mga badyaw, nakipag-ugnayan po noong siyang session natin. Nakipag-ugnayan po ako kay Hepe para po magawa ng paraan. Sabi, ang nangako naman po si Hepe na pupulungin niya yung mga kapulisan at papakuha yung mga tao at saka yung sa DSWD para po maihatid sa kanilang mga lugar. Salamat po. Ang report po sa akin ay nung araw din yun ay wala na raw pong mga katutubo tayong kababayan na umiikot sa ating mga kalsada. Kaya't marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Meron po bang nais magpatalastas? Kung wala na, ano po mungkahi ng lupon ng mga patakaran at lituntunin? Anong Pinuno, yaman din lang pa wala na tayong paksang pagtatalakayin sa mga oras na ito. Kahit po ang pagtitig o ang pagtatapos ng ating tuloy. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po itinitindig na po natin ang ating pagpupulong sa ganap na 11 at 4 na po ng umaga. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.